Abala na ang mga mambabata sa pagpasa ng ilang mahalagang panukala bago ang Holy Week break. Nanawagan naman ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Senado na bigyang pansin pa rin ang RBH 6 kahit nasa session break. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Angelic, 2 sesyon na lang ay Holy Week break na nga ng Kongreso. Dito sa Kamara, tiniyak ng mga mambabatas na susulitin nila ang panahon para magpasa ng ilan pang mahalagang panukala at resolusyon tulad na lamang ng RBH 7. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, humigit kumulang 50 panukala at resolusyon ang ipapasa nila sa loob ng linggong ito bago ang Holy Week break. Pangunahin nilang hangad na maipasa ang resolution of both houses number 7 sa ikatlo at huling pagbasa at inaasahang mangyayari yan bukas. Pagkatapos sa Kamara, inihahanda na rin ng mga kongresista ang magiging susunod nilang hakbang ukol dito at kabilang sa posible nilang gawin ay i-turn over ito sa Commission on Elections. Ang COMELEC, handa naman daw itong tanggapin kung sakali. Sa isang press conference naman kanina, muling nanawagan ang House Leader sa Senado na bigyang pansin pa rin ang RBH 6 kahit pa sa session break. Maaari pa rin naman nila ito nga talakayin kahit nakareses ang Kongreso, lalo pat isa naman itong mahalagang resolusyon. Sa isang pahayag kasi kahapon ni Senator Sonny Angara, nabagin niyang hindi nila ito prioridad, lalo pat nakatuon sila ngayon sa LEDAC bills. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan. Well, I do respect the Senate na ipapagpaliban muna yung Econ Chacha, uunahin yung LEDAC. This brings us to the issue of ano ba ang priority? Kasi sa pananaw ng Kongreso, priority lahat ng LEDAC plus the Econ Chacha. Kasi bawat araw, bawat minuto, bawat buwan at magiging taon yan at aabutan niya ng eleksyon that we are going to delay economic chacha, lalo natin pinapabagal ang pang-udlan ng Pilipinas. Siguro pag ang hinahabol namin maipasa ngayong linggo is about not less than 50 na measures. So yung iba doon, yung 3 LEDAC priority measure, meron kaming 7 priority bills ng House, tapos meron kaming 37 na local bills. So kung naipasa namin yon, yung RBH 7 with 3/4 vote, i-forward na talaga namin sa COMELEC kasi hindi naman kung saan dapat mapunta yun eh. Kung hindi sa COMELEC, then we assume optimistic also that the Senate, when they pass it also, they will also forward it to COMELEC with their sufficient number of votes. And the COMELEC will say kung i-schedule na nila ng plebiscito or hindi pa. Tungkulin po ng COMELEC yan, kung talagang yan ibabato sa atin, ibibigay sa atin, hindi naman po namin tatalikuran yung tungkulin na yan. Angelic, kahapon nga ilang mahalagang panukalang batas na ang naipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang nga dyan ang Create More Act, ang Aral Program Act at Early Childhood Care and Development System Act. At mamaya, Angelic, inaabangan natin kung ano pa yung mga ipapasa nila sa ikatlo at huling pagbasa. Pero bukas nga ang inaabangan natin yung pagpasa nila sa ikatlo nga pagbasa nitong ang RBH 7. Angelic? Okay, Mela, ano ba talaga ang tamang proseso pag naipasa ng Kongreso isang panukalang batas? Dahil sinasabi ng ilang senador na pag naipasa sa third and final reading, ito pong RBH 7, ay hindi dapat sa Kongreso ipadala, kundi dapat sa Senado. Ano ang sinasabi ng mga kongresista hinggil dyan? Angelic, ang sinasabi nga ng ating mga mambabatas mula dito sa Kamara, isang posibilidad lang naman yung ipapasa nila sa COMELEC, itong RBH 7. Dahil Angelic, kaiba dun sa mga usual measure na nakabinbin dito sa Kamara. Ito kasing RBH 7, kapag yan ay naaprubahan, dadaan pa yan sa plebisito bago tuluyang matukoy kung matutuloy ba talaga yung mga proseso ukol sa economic charter change o hindi. Kung maaprubahan kasi yan sa plebisito, dyan pa lang yan na talagang makakapag-progress. At kung hindi naman ay mamamatay na itong panukala. Kaya yun yung sinasabi at logic sa panig ng mga kongresista kung bakit napag-iisipan din nilang idiretso yan sa COMELEC. Pero Angelic, ang sinasabi nga kanina sa press conference, umaasa pa rin yung mga kongresista na talagang magkakaroon ng puwang sa mga puso ng mga senador na talagang bigyang pansin nila ito para nga magkaroon muna ng talagang
bersyon ng Kongreso bago nga ipasa sa COMELEC. Sa ngayon, Angelic, no, inaabangan nga natin yung magiging susunod na hakbang ng dalawang kapulungan ng Kongreso ukol dito, pero talagang umaasa rin sila na maaprubahan din yan sa Senado para naman na mas malakas yung bersyon ng RBH 6 at RBH 7 na kanilang maisa sa pinal. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.